then the storms roll in and my strength within all begins to fade. I look to see where God could be. He feels so far away. I fall on my knees, His face I seek as I begin to pray. Pray when you can't see past the clouds. Pray when it seems He can't be found. Pray, look to God for strength and power. Pray, right there in your darkest hour. Pray, and God will supply your every need, and in Him you can confide. There are times in life when the wars we fight can be too much to bear, but my God is near and He sees the tears we bring to Him in prayer. What a wonder it is to find a friend so kind and true. Cast your care on Him, and then once again you'll find He's there for you. Pray when you can't see past the clouds. Pray when it seems He can't be found. Pray, look to God for strength and power. Pray, right there in your darkest hour. Pray, and God will supply your every need, and in Him you can confide. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Pray when you can't see past the clouds. Pray when it seems He can't be found. Pray, look to God for strength and power. Pray, right there in your darkest hour. Pray, and God will supply your every need, and in Him you can confide. Yes, your every need, I know He will supply. A song born from the ashes of faithful saints who lived and died. Steadfast and strong, they've gone before us, And now as one they testify, I am resolved to follow Jesus, your name alone I'll ever serve, and I will have
I'll declare that you are faithful. I'll give my life to this dear cause. Though none go with me, my theme be only, oh hallelujah, I am resolved. I hear the sound, a mighty chorus, for there's a cloud surrounding me. And as I run, oh let them witness the life I live, this song I sing. May I be true in pain and sorrow, pour out my all till nothing's left. Then let me fly to realms of glory. This anthem strong, my dying breath. I am resolved to follow Jesus. Your name alone I'll ever serve, and I will have no greater calling than to sing forever of your word. And I'll declare that you are faithful. I'll give my life to this dear cause. Though none go with me, my theme be only, oh hallelujah, I am resolved. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Oh, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. And I'll declare that you are faithful. I'll give my life to this dear cause. Though none go with me, my theme be only, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. I am resolved. I am Mountains may crumble, the oceans run dry, the sun, moon, and stars may fall out of the sky, but nothing can alter what God has ordained. He promised forever His church will remain. It passed through the fire that made martyrs of men, burned like a beacon where darkness had been. What God has begun, He will
courage and stand. Nothing can harm what he holds in his hand. You are the body and you bear his name. So shout to the nations, the church will remain. He passed through the fire that made martyrs of men. Burn like a beacon where darkness had been. What God has begun, he will surely sustain. When the world has passed away, the church will remain. Jesus said, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. He passed through the fire that made martyrs of men. Burn like a beacon where darkness had been. What God has begun, he will surely sustain. When the world has passed away, the church will remain. When the world has passed away, the church will remain. The church will I was in the valley, I was sinking low. I had slipped and fallen, I had missed the goal. Condemnation threatened, I cried out in fear. Mercy said, forgiven, come and fly up here. I loved the Lord, he heard my cry, he lifted me way up high, set my feet upon the mountaintop. Just think of it, the Lord and King, the creator of everything, loves me with a love that won't stop. If you bear the burden of a sin-scarred life, past mistakes and failures haunt you in the night, you can be forgiven, for God's word is true. On the wings of eagles, you can sing it too. I love the Lord, he heard my cry, he lifted me way up high, set my feet upon the mountaintop. Just think of it, the Lord and King, the creator of everything, loves me with a love that won't stop. I love the Lord, he heard my cry, he lifted me way up high, set my feet upon the mountaintop. Just think of it, the Lord and King, the creator of everything, loves me with a love that won't stop. He loves me with a love that won't stop. Won't stop. Won't stop. Magandang gabi po sa bawat isa. Isa pong pribilehiyo po na muling makaawit po para sa Panginoon sa atin pong family altar. At ang aking pong aawitin ay Till the Storm Passes By. Tunay nga po na sa panahon po na kailangan natin ng comfort kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok. Diyos lamang po ang siyang sigurado na atin po masasandalan.
In the dark of the midnight, have I all hid my face, while the storm howls above me, and there's no hiding place. Neath the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispers, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow will rise, where the storms never darken the skies. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. When the long night has ended and the storms come no more, let me stand in thy presence on the bright peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Keep me safe till the storm passes by. Magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa mga kapatiran po natin na naka-join na for this evening. Maraming salamat po sa inyo at tunay po na muli na naman tayong pagpapalain ng salita po ng Diyos. Pero syempre bago po ang lahat, gusto po muna nating batiin yung mga bago nating kapatiran na naka-join na po sa atin for this evening. Tulad po ni Ate Jeanette. Si Ate Jeanette Tikagan, dito po yan sa Bagong Baryo. Magandang gabi po Ate Jeanette and maging kay Ate Carmen Ilalim mula po sa Vietnam.
good evening din po sa inyo dyan. At maging kay Sister Marian Kauyong mula naman po sa Calbayog, Samar. Kasama rin natin si Sister Rica Ranalan. Naka-join din sa atin from Samar pa rin, dyan po sa Calbayog. And maging si Sister Candy Ochoa mula naman sa Bacoor, Cavite. At naka-join din sa atin sila Sister Lisel, yung kanyang mga anak, si Zia and Iza. Ayan, no? Magandang gabi sa iyo dyan sa mga kasama natin sa Imus at maging kay Brother Ariel Ilalim Jr., dyan din po yan sa Vietnam. Ayan po, yan yung mga bago nating kapatiran na kasama na po natin and gusto rin nating pasalamatan si Sister Eliza sa kanyang inawit. Ano po, ang title ay Till the Storm Passes By. Ayan, napakaganda ng mensahe ng awitin. And ngayon po, tayo ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Handa na po ba kayo? Nandiyan na po ba yung inyong mga Bible? At kung kinakailangan, sana meron na rin kayong notebook para kung kayo po ay merong gustong balikan sa ating pong pinag-aaralan, madali nyo pong maisusulat doon. Kung paano kayo pinagpala ng salita ng Panginoon, alin po doon sa mga puntos na yon ang talagang naging blessing para po sa inyo o kaya yung kabuuan. Para kung sakali po meron ho tayong mababalikan doon sa ating tinalakay. Kaya nga maganda po na meron tayong Biblia, maganda po na meron tayong ballpen at notebook o kung ano man yung pwede natin magamit para maisulat natin o mai-record natin yung atin po naging pag-aaralan. So kaya si Brother Ronnie, nandito rin po sa church, kasama po namin, kumbaga siya po hindi naka-join kasi kinokol nyo sa live So nandito po siya ngayon, si Brother Ronnie, kasama po namin dito sa church. At welcome, Brother Ronnie. Welcome sa ating service. Alright, so tayo po ay mag-aaral na ng salita po ng Panginoon. And please open your Bible in the book of Joshua. Joshua chapter 6, verses 1 to 5. Alam nyo ho, maganda po ito mga kapatid sapagkat kailangan natin lahat ang ganito pong kumbaga katangian. Mahalaga po ito sapagkat magagamit natin ito hindi lang po sa paglilingkod, maging sa mga pang-araw-araw na ginagawa po natin sa ating mga buhay. Well, basahin ko na po, verses 1 to 5. Sundan po ninyo. Now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out, and none came in. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 times, or 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns. And the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. Well, tayo po munang lahat ay manalangin. Hingin po natin sa Diyos ang patnubay at karunungan para po sa ating gagawing pag-aaral. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. O aming Diyos na banal at makapangyarihan, tunay po, Panginoon, na kami po ay kumikilala sa inyong pong katakilaan, sa inyong kabutihan, at sa inyong kapangyarihan, O Diyos, na siyang amin pong napapatunayan at na-enjoy sa amin pong mga buhay. Ikaw ang lumalang ng lahat. Ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa. Kaya Panginoon, sa inyo pong harapan, kami po ay naninikluhod at kumikilala na ikaw po ang mayroong kakayanan na kami po ay pagpalain. Ikaw po ang may magagawa para ang aming po mga buhay ay ayusin. O Diyos, sa inyo po namin inihiling ang lahat ng biyaya. Ikaw po ang mangusap sa puso at buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang mga kapatiran. Bagamat kami po ay hindi magkakasama sa isang lugar, naniniwala kami, O Diyos, kaya mo pong gawin na iparating pa rin sa amin ang blessing. Kaya Panginoon, ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, the title of our message for this evening is Persevere. Napakahalaga po mga kapatid na ito ay maintindihan natin at matutunan po natin sa ating mga buhay. Well, tinignan ko po kung ano ang ibig sabihin or meaning ng salitang persevere.
Sabi po rito, to persist in a state, enterprise, or undertaking in spite of counter-influences, opposition, or discouragement. So meaning, hindi po dapat maging hadlang sa atin o sa sino man na kung tayo ay talagang meron pong determinasyon at goal sa buhay na gusto nating magtagumpay, napakahalaga po na tayo ay maging persistent. Despite or in spite of counter-influences, opposition, or discouragement, hindi po dahilan at lisensya na tayo ay tumigil. Kaya nga, ito ang magandang tanong bakit ako titigil? Bakit ako hihinto? Bakit ako magkukwit? Bakit ako aayaw? Samantalang malinaw na mula po sa salita ng Panginoon, ang Diyos ay mayroong kakayanan para tayo po ay samahan, agapayanan, tulungan, at ipaglaban sa kung anumang battle ng buhay, meron po tayo. Alam nyo ho, in the Bible, perseverance is obeying even when God's way doesn't seem to make sense or produce immediate results. So yung gagawin nating pagsunod sa Panginoon, it doesn't mean makikita na kagad natin yung magandang lundo o resulta ng ating ginawang pagsunod sa Kanya. May mga pagkakataon, mag-iintay tayo ng napakahabang panahon. O kaya may mga pagkakataon din na tayo po dadaan pa muna sa masalimuot na daan para doon natin masumpungan at makita yung gagawin ng Panginoon para po sa atin. So hindi kaagad lalabas at makikita yung magandang resulta ng atin pong, kumbaga, pagsunod sa Panginoon. Kaya nga kung titignan niyo po mga kapatid, napakahalaga na ito po'y matutunan nating lahat. Hindi ho sinasabi ng Bible na, kumbaga, kahit nasasaktan tayo, sugatan tayo, hindi ho sinasang-ayunan ng Bible yun na pwede na tayong tumigil. Hindi ho sinasang-ayunan ng salita ng Diyos na tayo po meron ng lisensya na umayaw sa atin pong ginagawa sa Panginoon. So sa makatuwid, kahit tayo pala nasasaktan, kahit pa sa paningin natin na parang pwede tayong magkaroon ng pag-aalinlangan sa sitwasyon natin, hindi pa rin po marapat. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po nang maging persistent tayo, yung persevering spirit natin, mapanatili natin sa kabila ng alam naman natin na parang ganun ang ating magiging kahihinatnan. Alam nyo po, hindi ho madali itong kalagayan nila Joshua. Bakit po? Isipin po ninyo, yung pinagagawa sa kanila ng Diyos, hindi po parang normal. Kung atin pong naiintindihan itong verses 1 to 5, hindi po ito usual thing na ginagawa ng mga nakikipagbaka. Isipin po ninyo, ano ba yung mga daladala nila? Ano yung kanilang gagawin? Kaya nga, alam nyo po mga kapatid, dito ho sa ating pong pinag-aaralan, maganda makita natin, ito pong mga mahalagang bagay na ito para tayo po ma-encourage na magpatuloy pa rin sa gawain ng Panginoon. Sa kabila ng marami po mga puwersang talagang sumasalubong sa atin para tayo itulak pabalik. Para wag tayo magpatuloy. Or kaya maranasan natin yung mga, alam nyo po, yung discouragement sa buhay. Yung pakiramdam po ninyo na parang hindi magiging maganda ang kahihinatnan nitong ginagawa natin. Or, kumbaga, may nangyayaring resulta sa kabila ng alam naman natin may pangako ang Diyos. And then, ito pa yung pinakamahirap, merong opposition. Ang hirap niyan, yung gusto mong gawin mo sa Panginoon, kinokontra ng iba. Yung gusto mong maglingkod, kinokontra ng iba. May tumatayo sa harapan mo para pigilan ka, para pagbawalan ka. So mga kapatid, ang lahat ng iyan ay pwede nating ma-overcome kung matututunan lang po natin ito pong ituturo ng Diyos sa atin ngayong gabi. Tatlong bagay po ito mga kapatid na nakita kong napakahalaga. Number 1, acknowledge God's truth. Okay? Acknowledge God's truth. Bakit po? Tignan po ninyo, Balikan po natin yung mga talata. Verse number 1. Now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. In verse number 2, and the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho. Okay, listen carefully. Ang sabi ng verse number 2, ito po yan. Mga kapatid, pakinggan po ninyo. Sabi ng verse number 2, and the Lord said unto Joshua. Madali pong intindihin yung sinasabi ng Panginoon kung yung sinasabi niya para bang realistic.
Okay po? Naintindihan ninyo mga kapatid? Yung para bang kitang-kita mo na kagad yung magiging kahihinat na nito, may resulta na hindi pa nangyayari. Kasi sabi ng verse number 2, See, I have given into thine hand Jericho. Hindi lang po yun, and king thereof, and the mighty men of valor. So ibig sabihin, yung mangyayari na yon, sinabi na ng Diyos kay Joshua. At sabihin mo sa mga tao, ito ang ibibigay ko sa kanila. Ito ang mangyayari. Alam nyo, ito po ang nangyayari sa kalagayan natin. Every time na tayo po ay nasusuong sa mga pagsubok at narinig natin ang salita ng Diyos, doon po nasusubok kung paano tayo naniniwala na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kasi kung tatanungin ko po kayo ngayon, mga kapatid, kung may pagkakataon kayo sumagot, mag-amen ho kayo, mag-yes kayo, mag-thumbs up kayo. Naniniwala tayo na ang Bible ay salita ng Diyos. Tama po ba? Sige po, kung talagang kayo po ay kasang-ayon ko dito po sa aking tanong, sagutin po ninyo ako. Pwede kayo mag-okay, mag-thumbs up, yes, sure, opo, totoo, alin man doon. Mga kapatid, ang tanong ko, naniniwala po ba kayo na ang Biblia ay salita po ng Diyos? Kung yan ay salita ng Diyos, mga kapatid, naniniwala tayo na yan ay galing sa Diyos, so sa makatuwid, dapat tinitingnan natin yan at kinikilala natin yan na katotohanan na tinuturo yan sa atin ng Panginoon. So sabi ho ng verse number 2, ito po ang linaw-linaw. And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. Ito po, paano nila gagawin? Verse number 3, And ye shall compass the city, and ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. So imagine po ninyo in verse number 3, pinakita, sinabi ng Diyos, ito ang gagawin ninyo. Ito ang mangyayari. Ibibigay ko yung Jericho. So imagine po ninyo, paano mangyayari yon? Anong meron at kakayanan meron ito pong tao ng Diyos? Kumbaga para bang sa tingin natin parang imposible ito Hindi mangyayari. Lord, no, hindi po pwede. Parang ganun mga kapatid. Sa akin lang pong sa pantaha. Sabi kasi ng verse number 4, ito po. Ang gagamitin niya para pabagsakin ng Jericho, ito hong verse number 4. Kapit ho kayo mga kapatid. Kapag hindi ho tayo naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos, tignan nyo ho itong verse number 4. Sino yung gagamitin niya sa pakikipagbaka? Sundan po ninyo. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horn. And the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. Hello po mga kapatid, nandyan pa po ba kayo? Naiintindihan niyo po ba itong sinasabi ng verse number 4? Ang sabi po dyan, and 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priest shall blow with the trumpets. Imagine po ninyo, paano makikipagbaka yung trumpeta ang daladala? At ito ho ang mga gagamitin ni Joshua, priest. And by the way, ano po ba ang trabaho ng priest? Good luck. Hindi ko alam kung marunong niyang gumamit ng espada. Hindi ko alam kung yan marunong gumamit ng mga gagamitang pakikipagbaka o pandigma. Pero ang sabi ng Bible, ang dadalin daw nila, ano po? Malinaw in verse number 4, 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horn, and 7 days you shall compass the city 7 times. Okay? And priests shall blow with the trumpets. Kaya kapag ang tingin ho natin sa Bible, parang book lang siya, o aklat lang, mga kapatid, hindi ho natin mauunawaan yung kalooban ng Diyos at hindi ho natin ma-enjoy yung kapangyarihan na meron sa salita po ng Diyos. Kasi nga, kumbaga, binabasa lang natin siya as parang libro. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang Bible ay salita ng Diyos. Ang Biblia ang siyang mensahe ng Diyos para sa atin. Kaya kung hindi ho natin yan tatanggapin na yan ay katotohanan, mga kapatid, hindi ho natin ma-experience sa buhay natin ang katagumpayan. Hindi ho yan mangyayari kapag ang tingin lang natin parang ordinary book lang ang Biblia. Yan ho ay salita ng Diyos. Yan po ay mensahe ng Diyos para po sa ating lahat. Kaya nga, kung titignan po ninyo mga kapatid,
mahirap mangyari itong sinasabi ng Diyos para kay Joshua. Babagsak ang wall of Jericho, guguho siya sa pamamagitan lang ng pag-blow ng trumpet, sa pamamagitan lang ng pag-ikot ng 7 times. Pag yun ang ginawa namin, victorious na kami, Panginoon. Ganun ba yun? Kung hindi ho natin tinatanggap na ang Biblia ay katotohanan, magdududa talaga tayo. Okay, bigyan ko po kayo ng ilustrasyon or example para mas madali ho nating maintindihan itong kumbaga puntos na ito. Di ba kayo po familiar doon sa Matthew chapter 6 verse number 33? Okay po, mga kapatid, kayang-kaya nyo ho itong recite. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 6 verse number 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa madaling kapaliwanagan, ano po? Pag inuna ko ba ang Panginoon at hinanap ko yung kanyang katwiran, lahat ba to idadagdag sa akin ng Panginoon? Lahat ba to ibibigay? Ngayon, kayo po ang sumagot nito. Sino po ba ang nagsabi doon sa Matthew 6:33? Hindi naman po yan alagad eh. Kung meron kayong Bible, basahin po ninyo in red letter edition, yan ay galing po sa bibig ng ating Panginoon. So sa makatuwid, yan po ay salita ng Diyos, yan ay mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na kung pagtitiwalaan natin at tatanggapin natin na ang Biblia, ang salita ng Diyos ay katotohanan, mga kapatid, mangyayari ho sa atin yung mga hindi pinaniniwalaan ng iba o kaya hindi natural at usual sa buhay natin. Imagine, paano babagsak yung wall of Jericho sa pamamagitan ng pag-blow ng trumpet at pagsigaw-sigaw? O, isipin nyo ho yun, mga kapatid. Hindi ba't yan ang sabi ho ng verse number 4? Dugtong na ho natin yung verse number 5. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet. Okay, nakakita na ho ba kayo ng sungay ng kalabaw? Okay? Isipin nyo, ang dala ng mga magpapabagsak sa Jericho, sa wall of Jericho, horn and trumpets. Hello po. Anong magagawa doon? Pero ang sabi ng verse number 5, when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat. Yan o ang sabi ng Bible, shall fall down flat. Ibig sabihin, talagang dapang-dapa. Kumbaga, bagsak talaga. Mangyayari ho yan kapag tinanggap natin na ang salita po ng Diyos ay totoo. Pero pag hindi ho natin pinaniwalaan, mga kapatid, lahat ng sinasabi po ng Bible ay, kumbaga, ito po ay mensahe lang sa atin na hindi ho natin nararanasan pa. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga po na maintindihan natin ito pong ating pinag-aaralan. And then second thing, not only acknowledge God's truth, but also associate with good team. Ito po kasi yan kung gusto nating magpatuloy sa ating ginagawang paglilingkod, kanina mahalaga po, paniwalaan natin, tanggapin natin na ang Biblia ay katotohanan na galing po sa Diyos. Para makapagpatuloy tayo, kasi ang hirap po nun Imagine po ninyo, ito ang sinasabi ng Bible, pero ang nakikita ng mata mo, taliwas. Okay? Para po ma-compare po ninyo, ang sabi ng Bible, kumuha ka ng ram's horn, kumuha ka ng trumpet, utusan mo yung mga priest, pumunta sila sa ganung lugar at ito ang kanilang gagawin. Samantalang ang nakikita mo, napakataas ng wall, napakalakas ng puwersa ng kalaban, ang dami nilang sandata, ang dami nilang gamit. So kung nakatingin ka sa kalaban, hindi mo maiisip na yung sinasabi ng Diyos magagamit mo para pabagsakin to. Nakukuha niyo pa ibig ko sabihin, mga kapatid? So paano ka magpapatuloy na sundin ang Panginoon? Kung titignan mo yung wall, napakataas, napakatibay. Kung titignan mo yung pamumuhay at kalagayan ng mga tao, malakas at maimpluwensya sila kumpara sa sinasabi ng Diyos. Ano magagawa ng horn? Ano magagawa ng trumpet? Ano magagawa ng priest? Kaya nga ito para tayo sa buhay natin, makapagpatuloy tayo, ito ang maganda. Tignan natin na ang Biblia ay katotohanan. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya kahit ano pa ang nakikita natin sa harapan natin, kahit ano pa ang alam natin kayang gawin ng kaaway sa atin, ang paniwalaan pa rin natin yung salita ng Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ng mananampalataya, wala ho sa ating titigil. Wala ho sa ating aayaw. Wala sa ating susuko. Bakit? Kahit gano'n kayo kalakas, sabi ng Bible
kayang patumbahin ng maliit na David ang malaking Goliath. Hello po, naintindihan niyo po ba yung ibig ko sabihin? Imposible yan para kay Saul. Imposible yan sa mga kapatid ni David. Imposible yan sa mga kasundaluhan ni Haring Saul. Imposible para sa kanila para gapiin itong si Goliath. Bakit? Magaling yan eh. Bukod sa magaling, malaki pa. Kaya kung ang tingin natin sa kanya malaking, di ba, kumbaga hamon, tingnan natin, kaya siyang pabagsakin kapag sinunod lang natin ang sinabi ng Biblia. Alam po ibig sabihin mga kapatid, sabi ng Diyos eh. So acknowledge God's truth. Pag sinabi po ng Diyos yan, tanggapin natin, katotohanan yan, mangyayari yan. So kaya, paano tayo magpapatuloy kapag ang tingin natin sa Biblia parang babasahin lang? Paano tayo magpapatuloy sa buhay sa paglilingkod? Dahil ang tingin sa Bible, parang, alam niyo po, parang binibit-bit lang. Mga kapatid, tanggapin natin na yan katotohanan. Pangalawa, associate with good team. Kung gusto nating magpatuloy sa ministry at huwag tayong tumigil, ang hanapin natin yung mga tao na makakasama natin na maglilingkod. Yung mga tao na susunod din sa Panginoon. Huwag kayong humanap ng mga tao na pahihinain ng pananampalataya ninyo. Huwag kayong sumama sa mga taong dadalin kayo sa buhay na masisira kayo. Huwag niyong pakinggan yung mga tao na ang ginagawa puro pagkontra sa kalooban ng Diyos at sa gawain ng Panginoon. Pag yun ang nakasama ninyo, isang araw, di nakapagtataka, negatibo ka na rin sa Diyos. So associate yourself, your life with good team or with good people. So ang hanapin mo, kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, ito po mga kapatid, ang sabi ho ng verse number 3, and ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city, thus shalt thou do 6 times, or 6 days, I mean. Ang sabi ng verse number 3, all ye men of war. Ang kailangan ninyo, ganito, kayo ay haharap sa pakikipagbaka. Hindi bagay dyan ang duwag. Hindi bagay dyan ang walang pagpapahalaga. Hindi bagay dyan ang walang pag-ibig. Kaya kung tayo po ay nalalagay sa sitwasyon na parang kung minsan nakakaramdam na rin ho tayo ng panlalamig, panghihina, ang maganda hong hanapin natin yung mga taong ang sasabihin sa atin magpatuloy ka lang sa gawain kahit may problema. Tuloy mo lang yung ginagawa mo sa Panginoon kasi kung tutusin, pag huminto ka naman, mas dadami ang problema mo, wala ka namang magagawa. Hindi naman magbabago yung sitwasyon mo Alam nyo, yun yung mga ganong tao na masarap kausap. Yun yung mga tao na ang sinasabi lagi, magaganda at positibo. Pero kapag ang kausap ninyo, yan yung mga tao na yan, hindi ko maintindihan yan Kapag ang lagi mong kausap, ewan ko ba sa kanila, bakit hindi sila, alam nyo, parang laging merong doubt. Yun laging parang nag-i-insinuate ng gulo o question sa ibang tao. Ang magandang kausap, yung mga taong, ayaan mo na, kung talagang ganyan sila, sa Panginoon ka pa rin tumingin, maglingkod ka pa rin, tignan mo ang Panginoon, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, yun ang magandang makasama sa gawain. Hindi yung laging parang nakakakita ng pintas ng iba, yung pagkukulang ng iba. Ang magandang makita natin, yung mga tao na ang alam natin, ang gusto, kalooban ng Diyos at gawain ng Panginoon. Yung talagang makikita mo na nasa ministry. Yung makikita mo talagang ang sinusunod, yung gawain ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito ho yung magandang bagay na maintindihan natin. Gusto natin na mag-persevere, gusto natin na maging persistent tayo, gusto natin na talagang magpatuloy tayo in spite of yung mga hardship sa buhay natin o kaya yung mga nangyayari sa buhay natin na para bang nagdadala sa atin sa pag-aalinlangan, tuloy lang tayo. Ang hanapin natin yung mga good people. Ang hanapin natin yung mga taong hindi lang nagsasalita, kundi nakikita mo talaga sa gawain. Nagtatrabaho, may ginagawa. Yun ho ang magandang makausap Yun yung magandang makita po natin, mga kapatid. Kumbaga doon natin malalaman na ito palang mga taong ito talagang masarap kasama sa pakikipagbaka. Naalala nyo nung itong si Gideon, nung siya inatasan ng Panginoon na humanap ng mga tao na kanyang makakasama sa pakikipagbaka, ilang libo ho yung kanyang kinuha. Kung di ako nagkakamali, napakarami, 17 or 35,000. Ganun karami yung kanyang kinuha. Kasi nga, ang tingin niya sa kalaban, mas marami pa sa kanila. Mas malakas pa sa kanila. Kaya itong si Gideon, naghanap siya ng marami. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sobrang dami niyan. Sobrang dami niyan.
Subukan mo sila. Dalin mo sila sa ganito. Tanungin mo sila kung sino. So may mga umuwi. So alam niyo kung bakit nakabuo ng Gideon 300? Kasi doon niya nakita, yung mga tao, hindi dahil sa marami, sigurado kayo. Hindi porkit marami, mananalo kayo. Ang magdadala sa iyo sa tagumpay, hindi yung marami, hindi yung malakas. Ang magdadala sa tagumpay ay yung mga taong alam mo na ang gagawin ay kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin mga kapatid? Para masabi po natin na talagang yung mga nakakasama natin sa buhay ay maayos at matuwid, ano ho ba ang lumalabas sa kanilang bibig? Ano po ba ang kanilang ginagawa sa kanilang mga buhay? Paano nila ginagawa yung kalooban ng Diyos? Paano nila pinatutunayan na sila ay naglilingkod sa Panginoon? So yun ho yung maganda. I-associate natin yung sarili natin sa mga taong mayroon pong ginagawa sa gawain ng Panginoon. So yun yung tama eh. Oh, mga kapatid, yun ang dapat nating maintindihan. So, associate with good team. Hanapin mo. Sino yon? Sabi ng Bible, malinaw eh. O, tignan po ninyo, mga kapatid. Di ba't sabi ng Bible, puntahan mo, tawagin mo yung mga priests. Eh kung tutusin, hindi naman ho sila mga mananandata eh. Hindi naman ho sila expert sa pakipagbaka. Pero sabi ng Panginoon, yun ang puntahan mo, yun ang kunin mo, sila yung kausapin mo. Mga kapatid, Biblia ang nagsasabi. Associate with good team. Kapag ang nakakasama mo ay yung mga taong positibo, hindi nakapagtataka na isang araw, positibo ka na rin sa buhay. Ang tinitignan mo na rin yung mga magagandang nangyayari. Ang tinitignan mo na rin yung mga dapat mangyari sa buhay mo. Pero kapag ang nakakasama mo, yung laging may mga nasasabing kung ano-ano, isang araw di nakapagtataka, ganun ka na rin. Kasi yun yung ating association. Doon tayo naka-affiliate. Doon tayo naka-accompany. Ano? So kaya nga mga kapatid, tingnan natin, ito bang nakakausap natin, nakakasama natin, saan ba ito papunta? Ano ba ang kanilang ginagawa sa gawain ng Diyos? Amen? So kaya yan ho yung pangalawang bagay. And third, accomplish great tasks. Accomplish great tasks. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, sa kabila ng lahat ng alam naman natin, mahirap magtagumpay kung ang titignan mo yung horn. Mahirap magtagumpay kung ang titignan mo, di ba, yung trumpet. Mahirap magtagumpay kapag ang titignan mo yung mga priests, yung mga leaders. Hindi ka magtatagumpay. Ang tignan mo rito, meron kang dapat gawin. Okay? Ito ho, kung i-divide natin lahat, okay, tignan po ninyo mga kapatid, yung priest, ito gagawin nila. Okay? Kasi ito ang sabi ng Bible. Balikan ho natin from verse number 3 o verse number 4. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horn, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priest shall blow with the trumpets. So, bit-bit nila yung ark. Ang sabi ng Bible, nasa kanila, dala nila yung Ark of the Covenant, and habang bit-bit nila yon, and the other hand, may hawak silang trumpet. Anong gagawin nila? Ganito. Kumbaga sa senyas, yung mga may hawak ng mga sungay, ganito gawin nyo. Pagbilang ko ng 3, sige. Tapos yung nasa trumpet, hintayin ninyo senyas ko. Ganito ang gawin ninyo. Alam nyo, sa ministry, ang nakita ko po, kapag nakita natin yung ating sarili sa gawain, at yun ang ating ginawa, at yung iba, nakita rin nila yung kanilang sarili sa ministry, at yun ang kanilang ginawa, alam nyo, pag lahat tayo nag-function, you and him and her and me, lahat tayo nag-function sa ministry equals victory. Tama po. Kapag ginawa ng mga musician yung trabaho nila, kapag ginawa ng mga media, team, yung trabaho nila, kapag ginawa ng mga teachers yung trabaho nila, kapag ginawa ng mga workers yung trabaho nila, kapag ginawa ng bawat members yung trabaho nila, ang kalunduan po niyan, tagumpay. Kasi dapat i-accomplish natin, hindi yung gusto lang natin. Ang i-accomplish natin, ano ba yung task natin sa harapan ng Diyos? Kasi lahat tayo, meron pong dapat maging trabaho. Lahat tayo ay dapat merong ginagawa. Hindi ho po pwedeng tayo nanonood lang. Nakikita na natin yung mga tao, nakikipagbaka. Nakikita natin yung mga tao, di ba, nahihirapan. Samantalang tayo, nakaganyan lang sa bahay natin, nanonood. Alam niyo kung paano nagtagumpay si Moses sa pakikipagbaka niya together with Joshua and Aaron and Hur? Nag-participate silang lahat.
Merong nakikipagbaka sa baba, merong nagtataas ng kamay ni Moses, merong Moses na nanalangin, at habang nakataas ang kamay niya at nananalangin sa Panginoon, sila'y nagtatagumpay. Pag bumababa, mga kapatid, natatalo ang bayan ng Panginoon. Kaya nandyan si Aaron, nandyan si Hur, habang itinataas yung kanyang kamay, nagtatagumpay ang bayan. Sa baba naman, nandun yung mga kasundaluhan, kasama ni Joshua, nakikipagbaka. Wala akong narinig na nagreklamo. Wala akong nakita na nagkainggitan sila. Wala akong nakita na nanira sa isa't isa. Ang nakita ko, pagkakaisa. Amen po ba? Kayo po ang tatanungin ko, sino ba si Joshua? Superhero? Sino ba si Moses? Superhero? Sino ba si Aaron? Kakaibang nilalang? No, lahat sila mga ordinary people like us. Tao lang din sila na may kapintasan. Tao lang din sila na may kahinaan. Tao lang din sila na kagaya natin na pwedeng bumigay at manghina. Pero anong ginawa nila? Nakikiisa sila para sa tagumpay. Yun ang magandang spirit na dapat meron po tayo. Hindi yung kapag nakakita tayo ng butas at kasiraan ng iba, yun ang atin pong kinaliligayahan. Mga kapatid, malungkot tayo kapag yan ikasama sa Panginoon na nagkakaroon po ng problema. Dapat tayo po ang isa sa mga tumutulong at nakakaisip na kailangan nila tayo, ipag-pray natin sila, tulungan natin sila, magsama-sama tayo, ibangon natin, itayo natin ang pangalan ng Diyos. So yun ho ang tama mga kapatid. Yun po ang dapat nating maintindihan sa buhay natin ito. Paano tayo magpapatuloy kapag ang tingin natin sa iba parang kaaway? Yung kakampi. Mga kapatid, ang kaaway, si Satanas, ang Diablo. Hindi ho tayo ang dapat magkakaaway sa gawain. No? Ang sabi ng Bible, tignan nyo, para magpatuloy ka, ang hanapin mo yung mga taong ang gusto gawain ng Diyos. Para makapagpatuloy ka, ang tignan mo yung Biblia, katotohanan na salita ng Panginoon para sa atin. At para makapagpatuloy tayo, i-accomplish natin yung task. Great task yan Pag hindi ka nag-blow, harang ganito Pag sinabi ni Joshua, di ba, sa choir, ito po yan. Alam niyo ho ba, yung mga nag-o-orchestra na yan, yung nag-o-orchestrate, nagkakandak na yan, yung galaw ng stick nila, may meaning ho yan dun sa mga instrumentalist, sa mga musician Yung galaw na malakas, mahina, yung kabig na ganon, although hindi ko ho yan alam, pero pag pinanonood sila, para bang konting kumpas lang ng ganon, pero may sumusunod So sa choir, ganon din Diba? Kapag sinenyosan ng conductor yung alto, lakas, hina, diba? Ganito. So, hindi sumunod, nagkakaroon ng problema So sa madalit salita, soprano, tenor, bass, ganon din. So kapag hindi tayo sumunod, nag-o-orchestrate sa atin, mga kapatid, magugulo ho yung kabuuan. So, hindi ho nila mapapabagsak yung wall of Jericho, mga kapatid, kung hindi ho nakikooperate ito, kung hindi sila ginawa yung trabaho nila. Hindi sumunod yung mga may hawak ng sungay. Ram's horn yan hindi sumunod yung mga may hawak ng trumpet. Hindi sumunod yung mga may bitbit ng Ark of the Covenant. Hindi sumunod yung sinabing sumigaw kayo. Ipatrabaho lang nila, sigaw lang kayo, taga-sigaw lang kayo. Meron nga ako napanood na parang, ano ba yon? Parang joke lang naman po ito. Para silang mga apat na magagaling na singer. So, kumbaga, di kantahan sila, pasapasahan. Pagdating doon sa isa, puro uwing lang. Sige, pag uwing ikaw. So, isipin nyo, sinama siya sa kantahan, puro magagaling silang kumanta, pero ang part lang niya ron, uwing. Imagine po niya, parang ganun lang. Pero, ang kinalabasan pa rin, maraming nanood. Naging maganda yung kanilang performance. Bakit? Kasi kahit uwing ka lang, ginawa niya Alam nyo, dito sabi ng Bible, may taga-sigaw, may taga-blow ng rams, may taga-blow ng trumpet, mayroong taga-bit-bit ng ark. Mga kapatid, dahil ginawa nila lahat yon, anong nangyari? Bumagsak yung wall ng Jericho flat. So, yun yung nakita ko, accomplish great task. May trabaho tayo na dapat nating ginagampanan. Meron tayong ministry na dapat pinag-uukulan ho natin ng panahon. Huwag na ho nating sayangin yung oras, lakas, at isipan na meron tayo sa mga kung anong mga walang kapararakang bagay. Mga kapatid, hindi nyo ba nakikita kung ano yung kabi-kabi lang nangyayari sa paligid natin? Gera dito, lindol doon. Kumbaga, marami namamatay, marami na aksidente, marami mga nangyayaring ganito. So mga kapatid, doon pa ba natin uubusin yung malalabi nating kalakasan, buhay, sa mga, alam niyo po, mga pag-iisip na mga kung ano-ano? Mga kapatid, huwag na po.
accomplish na natin yung task, yung great task na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga kahit taga-sigaw ka lang, pag sinabi ni Joshua, sigaw, sigaw. Pag sinabing blow the horns, Ram, blow. Pag sinabing blow the trumpet, blow. Pag sinabing tayo, tayo. Yan ang sabi ng Bible eh. O, ano nangyari? Bumagsak yung wall of Jericho nang hindi gumamit ng mga mabibigat na sandata, hindi gumamit ng malakas na puwersa. Yun lang. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi ng Diyos yun eh. Sinabi ng Diyos yun. Mangyayari yun. Ang gagawin lang natin, magpatuloy. Ang gagawin lang natin, sundin. Kaya nga, para po sa ating paglulundo, sabi po ng Deuteronomy chapter 20, verse number 4, "For the Lord your God is He that goeth with you to fight for you against your enemies to save you." Remember this, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, "For the Lord your God is He that goeth with you." Tandaan nyo, anumang battle ng buhay, anumang pagsubok ang ating kakaharapin, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Because the Bible says, God is He that goeth with you, and to fight for you against your enemies, and to save you. Kaya nga mga kapatid, sa atin po naging pag-aaral for this evening, naway tunay po na tayo ay nabusog at napaalalahanan ng salita po ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa amin naging pag-aaral ng inyong salita. Sa paalala at sa biyaya ng kalangitan, tunay po, Panginoon, na ito po'y naging kalakasan ng aming pong kaluluwa. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong naging pagkilos. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig. Ikaw po, O Diyos, ang aming pinagtitiwalaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat mga kapatid at wag muna ho tayong umalis sapagkat tayo po ay mananalangin. Panoorin po natin yung mga pamilya at kapatiran na atin pong ipagpe-pray for this evening.
Okay, so napanood po natin yung mga pamilya na atin pong ipapanalangin. So samahan po ninyo ako mga kapatid. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay tunay na nagpapasalamat sapagkat muli kami po ay muling makakapanalangin. Lord, dalangin ko po sa inyo ang pamilya de la Cruz, ang pamilya ni Sister Bing. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanila. Tunay po na gabayan mo ang kanilang buong pamilya, si Darius, ang kanilang mga anak, si Daryl, si Hannah. Lord, ang prayer ko po, patuloy mong gabayan ang pamilyang ito. Maging si Sister She, si Brother Ben, si Ate Mila. Lord, ang prayer ko po ay patuloy niyo rin po silang palakasin. Gabayan po sila sa araw-araw. Ikaw po ang gumawa sa kanila, O Diyos. Ikaw po ang patuloy ang bigyan ng kalakasan kay Ate Mila. Patuloy na kagalingan para kay Sister She. Pag-iingat po para kay Brother Ben, maging sa kanilang negosyo, sa kanilang mga sasakyan. Tunay, Panginoon, na patnubayan mo po ang pamilyang ito. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang pamilyang Sister Lisel, ang Beltran family. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa kay Saldi, kay Zia, kay Iza. Dalangin ko po, Panginoon, na inyo po silang gabayan. Patnubayan mo po ang kanilang buong pamilya. I-provide mo rin po, Panginoon, yung kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo po sila, O Diyos, sa kanila po mga pang-araw-araw na needs. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang Ochoa family. Ikaw ang gumawa kay Sister Candy, sa kanila po mga anak, kay Alexa, kay JM, maging kay Rico. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na paggawa mo sa kanilang buong pamilya. I-provide mo po ang kanilang needs. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng kanila pong sitwasyon sa kanilang mga buhay. Kaya, O Diyos, dalangin ko po na inyong pagpalain ang Ochoa family. Lord, gumawa ka rin po sa buhay ng pamilya nila Brother Manny Beltran. Ikaw rin po ang magbigay sa kanya ng wisdom, patuloy mo siyang gabayan, bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan, at maging ang kanya pong buong pamilya, kay Sister Arlene, kay maging sa kanya pong mga anak, Panginoon. Ikaw rin po ang tumulong at ikaw po magbigay ng karunungan para po sa kanilang buong pamilya, kay Catrice at kay Daniel. Dalangin ko po ang pamilya nila Brother Manny, Sister Arlene ay patuloy mong gabayan sa araw-araw. Lord, nilalapit ko rin po sila Nanay Linda, ang Babad family. Ikaw po ang gumawa para po sa kanyang kalusugan, maging kay Brother Edgar. Gabayan mo po sila, Panginoon. I-provide mo yung kanilang mga pangangailangan. Kagalingan din po para kay Tatay Tomas at kalakasan ng katawan para kay Nanay Zenaida Beltran. Dalangin ko po na inyo po silang gabayan. Patuloy mo po silang tulungan, Panginoon. Pagpalain mo po ang Babad at ang Beltran family. Lord, nilalapit ko rin po ang Olpindo family. Ikaw ang gumawa kay Sister Princess, maging sa kanila pong buong pamilya, kay Brother Ramil, at maging kay Jacob. Nawa, Panginoon, ikaw po ang gumawa sa kanila po mga pang-araw-araw na pangangailangan. I-provide mo ang kalakasan ng katawan kay Sister Princess, kay Jacob, maging kay Brother Ramil. Tunay po na inyo po silang gabayan at inyo po silang ilagay, O Diyos, sa mga maayos na kalagayan, Panginoon. Lagi mo po silang patnubayan at tulungan sa kanila pong mga pangangailangan, Panginoon. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang Pereira family. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan para kay Brother Michael at kay Sister Joy at ganoon din po sa kanilang mga anak, Panginoon. Kay Naomi, kay Jewel, kay Zechariah. Lord, pagpalain mo po, gabayan mo po ang pamilyang ito. Tulungan mo po sila, Panginoon. Ikaw po ang gumawa sa Pereira family. Naway lagi pong maging maayos ang kanilang kalagayan. I-provide mo rin po yung kanilang mga pangangailangan materially, financially, spiritually. Lord, patuloy kang kumilos sa kanila pong mga buhay. Tunay po na ikaw ang gumawa sa Pereira family. Dalangin ko po ang patuloy na provision mo para po sa kanila. Lord, nilalapit ko rin po ang Maniego family. Ikaw ang gumawa kay Pastor Rodrigo. Ikaw po magbigay ng kalakasan kay Ma'am Erlinda, kay Brother Essing, sa buo nilang family. Tulungan mo po ang Maniego family. Patuloy mo po silang palakasin. Nawa, ikaw po ang pumatnubay, ikaw ang gumawa sa buhay ng bawat isa po sa kanila. Tunay, Panginoon, na inyo po silang biyayaan, O Diyos, ng kalakasan. Inyo po silang patatagin at patuloy mong gamitin ang kanilang mga buhay para sa ikalalago ng inyo pong gawain diyan po sa Milan, Italy. Kaya Panginoon, dalangin ko po ang patuloy na pagkilos mo sa Maniego family. Lord, dalangin ko rin po para sa Ilalim family. Kila Ate Carmen, kila Brother Ariel, kay Preacher Alvin, kay Aldous, kay Kuya Ariel.
Lord, dalangin ko po na patuloy mong tulungan ng pamilyang ito. Gumawa ka po sa kanilang mga buhay. Ikaw ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Patuloy mo po silang palakasin, lalo na si Brother Ariel, si Ate Carmen, sa kanila po mga ginagawa. Tunay po, Panginoon, na biyayaan mo sila ng lakas ng katawan. Maging kay Preacher Alvin, tulungan mo siya, Panginoon. Patuloy mo siyang gabayan. At ikaw po, Panginoon, na patuloy gumamit sa kanya pong buhay. Lord, nilapit ko rin po sa inyo ang Nono family. Ikaw ang gumawa kay Kuya Celso, kay Ate Sonia, kay Charlene, kay Kaiden, kay Alexander. Tunay, Panginoon, na ang pamilyang ito ay inyo pong gabayan. Ikaw rin po ang mag-provide ng kanilang pangangailangan. Patuloy mo silang biyayaan, O Diyos, ng kalakasan, at ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng patuloy na kalaguan sa kanila pong spiritual life. Lord, tulungan mo po ang pamilyang ito. Ikaw po ang magpalakas at magpatatag ng kanila pong pananampalataya. I-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin po ang Bumitibo family. Ikaw ang gumawa kay Kuya Jojo, kay Sister Gina, kay Brother Jonathan, kay Sister Glidel, maging kay Warren. Lord, ang pamilyang ito, patuloy mo ring gabayan. I-provide mo rin, O Diyos, ang kanilang mga kailangan. Tunay, O Diyos, na sa inyo po nga makapangyarihang kamay, inyo po silang tulungan sa kanilang mga pang-araw-araw na needs. Patuloy na kalakasan ng katawan kay Sister Gina sa kanya pong karamdaman. At patuloy din pong pagbibigay mo ng patnubay para kay Brother Jonathan at kay Sister Glidel at kay Warren. Gabayan mo sila araw-araw, Panginoon. Tunay na po, ikaw po ang gumamit sa kanila pong mga buhay at inyo po silang palakasin, patatagin, palaguin sa kanila pong mga pananampalataya. Dalangin ko rin po si Ate Nelly. Ikaw rin po ang kumilos sa kanya sa buo nilang family. Patuloy mo silang gabayan, pagpalain. I-provide mo rin po ang mga pangangailangan nila. Tulungan mo po ang Pasqua family. Ikaw po, Panginoon, ang nakakakita ng sinseridad at ng puso ni Ate Nelly kung paano siya po ay sa kabila ng kanya po mga nararamdaman, nagpapatuloy pa rin sa inyo pong gawain. Tulungan mo po siya at tugunan sa kanyang mga pangangailangan. Lord, ganun din po ang pamilya nila Brother Ronnie. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya. Ingatan mo siya palagi sa kanyang pagtatrabaho. Ingatan mo rin si Ate Jean, maging yung kanilang anak, O Diyos, si Ronnie Jr. Dalangin ko po ang patuloy na provision mo para po sa kanila. Inyo po silang patatagin sa kanila pong paglilingkod, maging sa kanilang pananampalataya. Tulungan mo po ang Leona family. Ikaw po ang gumawa sa buhay ng bawat po sa kanila, maging si Nanay Adorasyon. Ang dalangin ko po ay patuloy na kagalingan, kalakasan ng katawan at provision na rin, Panginoon, sa kanila po mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa Leona family at ikaw po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, nilalapit ko po ang Trinidad family. Ikaw po ang gumawa at mumatnubay kay Kuya Joe. Bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan, pag-iingat palagi sa araw-araw. Ikaw rin po ang magbigay ng kalakasan ng katawan kay Ate Rose. Patuloy mo siyang gabayan. Patuloy mong gamitin ang kanyang buhay. Patuloy mo siyang patatagin sa mga pagsubok na kanyang napagdadaanan. Maging ang kanila po mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, i-provide mo po ito. Gumawa ka po sa kanilang mga buhay. Gabayan mo rin si Brother Joram, si Ate Sara, si Maris, si Hannah sa kanila pong ginagawa sa araw-araw, sa pagtatrabaho at pag-aaral. Lord, ikaw po ang patuloy na magpalago ng kanilang pananampalataya. Pagalingin mo po yung sugat ni Ate Sara sa binti. Ikaw rin po ang magbigay sa kanya ng kanyang mga pangangailangan. Maging kay Hannah, patuloy mo siyang gabayan, palakasin, tulungan, at dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang bigay ng mga pangangailangan ni Marie sa pag-aaral, wisdom and financial provision, at maging kay Joram, Panginoon. Patuloy mong hipuin ang puso ng kabataang ito. Gumawa ka po, O Diyos, sa kanyang buhay. Patuloy mong alalahanin ang Trinidad family sa kanila pong mga pangangailangan. Lord, ilalapit ko rin po sa inyo ang aming pamilya. Ikaw po ang gumawa sa akin, O Diyos. Kalakasan ng katawan, karunungan, at tunay na paggawa mo rin sa kalagayan ni Mami sa kanya pong kalusugan. Patuloy mo siyang pagalingin. Patuloy mo siyang palakasin. I-provide mo po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa mga pang-araw-araw naming gastusin. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong pinagtitiwalaan. Natutugon ng lahat ng aming pong mga kailangan. Maging sa pag-aaral ni Rachel, Lord, ikaw po ang aming inaasahan. Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. Ikaw po magbibigay sa amin ng karunungan at kakayanan kung paano po namin magagawa ang lahat ng mga bagay na gusto mo ma-accomplish sa amin pong mga buhay. Kaya, Panginoon, ikaw po ang aming inaasahan na tutugon ng lahat ng aming pong mga kailangan. Lord, dalangin ko po sa inyo si Preacher Ray. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya
Gabayan mo rin siya sa araw-araw, bigyan ng karunungan, patuloy mo siyang gamitin para po sa inyong gawain. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Ate Sara Abot. Ikaw rin po ang patuloy na gumawa sa kanya. Hipuin mo ang kanyang puso, maging ang kanyang mga iniinda sa katawan. Tunay na ito po ay inyo pong paggalingin. Ikaw din na magbigay sa kanya ng kalakasan at maging yung amin pong ipinapanalangin para po sa kanyang special prayer request sa kanila pong lupain, Panginoon. Ikaw po ang magsaayos ng lahat. Tunay po na makausap sila ng mga taong talagang makakatulong at gagawa po para sa kanila. Kaya Panginoon, dalangin ko rin po sa inyo ang buhay ni Ate Josephine Serrano. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya, Panginoon. Ingatan mo siya palagi, tulungan mo siya sa araw-araw. Tunay na lumago ang kanya pong pananampalataya sa pakikinig ng inyo pong salita. Maging si Ate LB Bautista. Dalangin ko rin po ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mister, ang kanya pong mga anak na nagtatrabaho, Panginoon, sa ibang bansa. Lord, patuloy mo silang gabayan, ingatan, at bigyan ng kalakasan ng katawan, lalo na po yung kanyang mga anak na malayo po sa kanyang piling, Panginoon. Lord, ikaw po ang pumatnubay sa kanila, gabayan mo sila palagi sa kanilang mga pagtatrabaho, ikaw magbigay ng kalakasan ng katawan, palaguin mo rin ang pananampalataya ni Ate LB at tunay na siya po'y maging ilaw at liwanag, hindi lang po sa kanilang bahay, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa kanila. Patuloy mo siyang gamitin at pagpalain sa kanya pong kagandahang loob, Panginoon. Dalangin ko rin po sa inyo, hindi lang si Ate LB, maging si Ate Laura, ikaw rin ang gumawa sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang gabayan at biyayaan sa kanyang mga pangangailangan. Maging si Ate Vilma Bautista, Panginoon. Ikaw rin po ang pumatnubay sa kanyang buong pamilya. Biyayaan mo rin sila, Panginoon, ng pangangailangan sa araw-araw. Tulungan mo rin sila, Panginoon, sa kanila po mga ginagawa sa buhay. Maging si Ate Tessie Lopez. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kalakasan ng katawan. Patuloy mong i-provide yung kanyang kailangan, Panginoon. Gabayan mo rin po siya sa araw-araw. Maging si Sister Jean Aranwes, si Mary Jean Aranwes. Lord, ang prayer ko rin po, guidance, good health, provision, growth, safety. Patuloy mo po siyang bigyan, Panginoon, ng kalaguan pa sa kanyang pananampalataya. Gumawa ka po sa kanyang buhay, Panginoon. Maging kay Sister Marian at kay Sister Rica Ranalan, dalangin ko po na inyo po silang patuloy na tulungan sa kanila po mga ginagawa para sa ministry, sa kanilang buhay. Gabayan po sila dyan po sa Samar. Patuloy mo rin palaguin ang kanilang pananampalataya. Patuloy kang kumilo sa buhay ng mga kapatiran dyan po sa Kalbayog, Samar. Patuloy po silang patatagin at ikaw po, Panginoon, ang nakakakita ng kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa kalagayan ni Sister Marian. Lord, ikaw po ang hinihilingan namin para po sa kanilang pangangailangan. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Tricia. Ikaw rin ang gumawa sa kanya, Panginoon. Gabayan mo siya at ikaw po ang magbigay ng kalakasan ng katawan para sa kanya. Kay Gracel, kay Kisha, ang aking pong hiling, Panginoon, wisdom sa kanilang pag-aaral, provision sa kanilang mga pangangailangan at growth spiritually para po sa kanilang mga kalagayan sa pagpapaglilingkod. Panginoon, gabayan mo rin po, hindi lang po si Gracel at maging si Brother Roden at maging si Brother Ryan. Ang prayer ko rin po para sa kanila, patuloy pa silang lumago. Patuloy pa silang magamit sa gawain. Gabayan mo ang Elman family. Gabayan mo ang pamilya ni Brother Roden. Gabayan mo ang bawat mga kabataan namin na gagamit sa inyong gawain, O Diyos. Lord, dalangin ko po ang patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Maging sa amin po mga naipanalangin ngayong gabi, ikaw po, Panginoon, ang pumatnubay sa amin. Maging sa mga kapatirang nakasama namin, O Diyos, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya sa kanilang mga pangangailangan. O Diyos, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat po sa mga kapatiran. God bless you and to God be the glory. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, the ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we pray for the broken hearts and the shattered lives, The
ones now groping in the dark. Lord, be the spark. And so we pray, and so we pray For ways to be used by you. We want to serve, We want to serve, to be faithful, to be caring, to be true. To be faithful, to be caring, to be true. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, the ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we reach for the fallen ones and the searching ones, the ones who seem to lose their way. Save them today. And so we pray, and so we pray for ways to be used by you. we want to serve, We want to serve, to be faithful, to be caring, to be true. To be faithful, to be caring, Lord, we pray. and so we pray For ways to be used by you. We want to serve, to be faithful, to be caring. Lord, we pray for the lonely ones. Lord, we pray for the broken hearts. Lord, we reach for the fallen ones. To be true.